Ayan po, ang dami sigurong hindi nakamove on pa, no? Sa hearing po kahapon po mga kabida, ano po? Kasi ang dami kasing revelation at saka surprises po, ano? Yung narinig po natin kahapon po, ano po? Sa hearing po ni Senator Amy Marcos po mga kabida, patungkol ho doon sa pagka-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po? At isa po sa mga surprises na narinig po natin kahapon, ito pong impormasyon po mga kabida, na wala pa palang red notice na inilabas po itong Interpol, ano? Laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa halip po, isa lang pong diffusion po ang lumabas, ano? Magkaiba daw itong diffusion at saka itong red notice. Kasi ho, yung red notice ho daw, kailangan talagang i-comply mo kaagad yan, ano? Halimbawa, kung warrant of arrest yung inilabas, tapos ginamit po yung Interpol, naglabas po ng red notice ang Interpol doon mo sa member state, okay, kailangan mo talagang i-comply yun as soon as possible, ano? Unlike ho sa diffusion, ang dami ho daw prosesong pagdadaanan po yan, ano? Like for example, kailangan po daw ng compliance review, ano? Tsaka parang notification lang daw yan eh. Parang alert, no? Kumbaga, yung member state, kailangan i-alert yun. Okay? At tulungan yung requesting party na i-locate yung subject po ng warrant, ano? And most likely, arestuhin. So parang ganun eh. Pero magkaiba. Magkaiba po. At hindi ho kaagad-agad i-comply ng member state yung diffusion. According ho doon sa explanation po mga kabida ni Senator Amy Marcos, ano po, na? At pangalawa po, napag-alaman din kahapon na hindi pala wanted ito pong si dating Pangulong Duterte po mga kabida sa Interpol. Pero wanted po ito sa International Criminal Court. Ang question po ngayon, bakit ho nagmadali po itong gobyerno po ng Pilipinas? Itong PNP na arestuhin po itong si dating Pangulong Duterte at ipadala doon ho sa International Criminal Court. Yun yung tanong, ano? Hindi man lang po idinaan po sa tamang proseso ho daw, ano? Like for example, according to Attorney Alexis Medina, isa pong constitutional expert, ano? Kailangan daw yun na idaan pa sa korte. Okay? Yung after the arrest, hindi ho daw nagawa po yun mga kabida. Ano po? Okay? So most likely, baka ito po yung gagamitin na argumento po ng kampo po ng dating Pangulo po mga kabida doon ho sa International Criminal Court. Yun yung kasi yung question eh. Diffusion lang pala, bakit nagmadali yung Marcos administration na maaresto po itong si dating Pangulong Duterte, ano? Okay? Yung ang si Arnie Teves, Congressman Arnie Teves po mga kabida, naglabas po ng red notice po itong Interpol, ano? Doon ho sa Timor-Leste. Hindi nga kinumply po ng Timor-Leste yun. Sa halip po ay idinaan po sa proseso po nila doon sa kanilang local courts. Diba? Anong nangyari po ngayon? Yung extradition treaty po mga kabida na ni-request po ng Pilipinas para pabalikin po dito sa Pilipinas, ito pong si Congressman Arnie Teves. Binasura po, ano? In fact, yung Court of Appeals po nila doon, according ho doon sa mga dokumentong ipinakita po ni Attorney Ferdy Topacio, ano po, no? Na kinatigan po yung kanila pong request na hindi ho ipapa-extradite ito pong si Congressman Arnie Teves. Kung nagawa yon ng Timor-Leste na isa pong maliit at mahirap na bansa kumpara po sa Pilipinas, bakit hindi ho natin ginawa? Okay? Na kung tutuusin po mga kabida, aminado po yung admin, yung Marcos admin, na hindi na ho tayo miyembro po ng International Criminal Court at wala na pong jurisdiction ito pong International Criminal Court. Ano? Pakinggan muna natin ito pong pagdinig po kahapon. Kasama po si Senator Amy Marcos. Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion
ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So, nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. To Tama, locate, pero hindi Tama pa po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala Tama po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba, yung Magkaiba itsura? po, magkaiba po. Magkaiba, Pero- yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba So, po. admitido po ninyo, walang red notice. Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, Merong tinatawag po na O, tama. Red so, diffusion. kung ganun, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman ang galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon, it's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons, pareho lang po na yung red notice. Hindi po pareho yun. ang hindi lang po siya- liwanag ang nito. pagkakaiba po niya- Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka Opo, naman, opo. sir. May pagkakaiba nga po kaya kasi nga. yung red notice has to be processed by the Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Teves, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun?
E di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Obligado po. Obligado. Bakit? Obligado. Anong mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado rin po tayo. Ano nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin, but masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. We need to. Ayan po yung kwan eh. We Okay. exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10, di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi. Yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? 10 po ang nakasulat na date. Tama po ba yan? ma'am, tama po yan, no? Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant based on sa mga dumadating na news, it's a standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan, gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila, hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay chismis. So in there, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring eventualities po. 7,000 po, base sa chismis. Wala kayong alam. No, we don't have any record ng 7,000. I believe Yun ang it, pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ma'am, wala po kaming nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi niyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Ma'am, based on the numbers, more or less, it's a total of 156. Yun lang po yung ano namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May po mga memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero mabalik dito sa ICC warrant, walang red notice at pati yung Timor-Leste, inisnab yung red notice, ang atin lang diffusion. Sa diffusion, ang liwaliwanag, kailangan extradition, kailangan in conformity with national laws. I think we've established that and without pounding it into the ground, can we ask now, ipakita muna natin ang video ni Secretary Remulla or yung transcript dun sa budget hearing po nung nakaraang taon. Ang liwaliwanag po at maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla Boying. Opo. But when it comes to them going into the country, kung gusto mo nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan ho itong dumaan sa ating court system. Ito pa kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin
pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There's some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened before we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala hong police report eh. Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Ayun. Napakaliwanag at napakaganda ng paliwanag ni Secretary Boying na sa ICC man yan, Interpol man yan, dadaan yan sa Korteng Pilipino. Ma'am, ano yan eh? Ang general rule talaga, pag may foreign judgment, you have to enforce it in court. However, ito hong nangyaring ito, ang ginamit po namin dito, Section 17 ng Republic Act 9851. 9851. Pwede ko hong basahin, ma'am? Can I read the provision I think into the you can record? put it on... Into the record? But may I read it into the record, ma'am? Thank you. In the interest of Andito naman justice... sa atin eh. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. That is Section 17 of Republic Act 9851. So Yes. ito pa yung option na sinasabi ko kanina. Yes, at yan yung pinag-uusapan natin kay Attorney Medina. Baka ibig ninyo mag-comment kasi mahaba po yung sinulat ninyo tungkol dyan. 9851, Section 17, at saka si Senator Cayetano. Unahin po natin na unang ma-recognize si Attorney Medina lang po. Lahat tayo, kabisado natin yung 9851, alam natin yung Section 17, para rin yung Rome Statute, Article 59, sa panahong to na memorize na nating lahat. Attorney po. Thank you for the opportunity, Madam Chair. And with all due respect to our hardworking, brilliant Secretary of Justice, I beg to disagree purely on legal grounds. Again, constitutional, doctrine of constitutional supremacy. Whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished or be in derogation, cannot be diminished or lessened or stripped away by any statute. So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required, that grant of the Constitution, that protection of the Constitution cannot be lessened by any statute. So that, in that case, 9851. So we have to interpret 9851 in accordance with the broad protection of the Constitution, which means that if you will surrender without judicial proceedings, that would be a violation. So there will be only a very narrow instance, there will be limited instances when surrender can be valid without judicial process. Yun lang po. Maraming salamat. Ayun po. So malinaw po, ano? Diffusion lang po, ano? Tsaka hindi ho red notice. Magkaiba kasi yung diffusion at saka red notice. Yung diffusion, pwede hong idaan muna sa proseso dito ho sa Pilipinas. Okay? Yung
warrant of arrest po na inilabas po ng International Criminal Court po mga kabida. Yun nga yung tanong ko kanina eh. Bakit ho gustong palabasin na po itong si Digong palabas po ng bansa? Ano po? No? Okay? Yun yung malaking tanong po. Ano? Tsaka sa pagdinig ko kahapon po mga kabida, eh, kung titingnan po natin at i-analyze po natin yung mga sinabi po ng magkabilang panig, ano? Yung sa kampo po ng gobyerno, no? Sa panig po ng gobyerno, ni Secretary Rimulya, ni Secretary John Vic Rimulya, no? Tsaka kay Attorney Alexis Medina, no? Meron pong disparity po, ano? Sa panig po ni Rimulya o ng mga Rimulya po, complied. Okay? Sinunod po nila yung batas, ano? Pero sa panig po ni Attorney Medina, parang wala eh. In fact, meron po siyang write-ups dyan, ano? Okay? At doon sa kanyang write-ups po mga kabida, ang dami hong hindi nasunod. Okay? Dami hong hindi ho nasunod. Gagaya na lang po yung sinabi po ni Attorney Medina na kailangan po idaan sa korte, ano? Hindi ho idinaan, ano po? No? So, yun po. Napakalungkot po yung mga revelations, ano? Mga kabida, na narinig po natin sa Senate hearing, ano po? Para bang may problema doon ho sa implementasyon po ng warrant of arrest, ano? Yung paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po mga kabida? Okay? So, titingnan na lang po natin ito, ano, kung ano po yung pwedeng gawing hakbang po ng kampo po ni Digong dito ho sa tingin po nilang nilabag po ng gobyernong ito yung karapatan po ng akusado, ano. Ito pong karapatan po ng dating Pangulo, ano po. No? So, yun yung posibleng magiging argumento po nila doon ho sa International Criminal Court, ano po. Kung maalala po ninyo, yung Chief Legal Counsel po ng dating Pangulo po mga kabida, ito pong si Attorney Nicholas Koofman, very confident po ito, ano? Na ma-acquit po nila itong si dating Pangulong Duterte, ano po, no? Dito ho sa kanyang kasong crimes against humanity, ano po. Okay? So yun po, no? Para po sa inyong comments and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po mga kabida sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.